Welcome back mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaltab. Ito'y palitan na naman po ng real life couple na sila Mengay at si Tisoy mga kaaltab. Palitan lang po sila sa social media kung sino nga po ba ang nagte-trending at pinag-uusapan. Ngayon si Maine Polkerson naman, di po ba? Ito yung lagi kong pinapaliwanag sa mga dumadaan sa channel ko, sa mga bumibisita. Marami mga komento, marami mga sinasabi, yung mga pahayag po nila, talaga naman pong ayaw na ayaw makakita ng mga throwback. Bakit ko daw po pinagpipilitan si Alden Richards kay Maine Polkerson? Bakit hindi nyo nalang tanungin si Richard Polkerson? Di po ba? Bakit nga po ba niya lagi kumbaga nag-iisa, di po ba? O bakit lagi niyang sinasabi na single siya? Di po ba? Doon pa lang mapapansin niyo na parang may mali. Di po ba? Parang yung mga sinasabi ni Mr. Destiny, umaayo naman po talaga. Di po ba? Tapos sasabihin nila, fake news daw po tayo. Lahat daw ng mga balita na hindi nga daw maganda at hindi umaayon, lagi na lang po sa atin ibibintang. Di po ba? Anong kasalanan po ng Aldab sa mga sinasabi ng iba? Basta kami, masaya po ako dahil kumbaga kumakalat ngayon ang photos ni Alden Richards sa South Korea. Gaya na sinabi ko, malapit lang po ang South Korea. Kung ikukumpara po sa Japan, di po ba? Sa Singapore, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Well, correct me if I'm wrong, mga kaalda ba? Gaya po ng pinapaliwanag ko dito po sa channel ni Mr. Destiny. Basta 101% updated po tayo. Di po ba? Akala ko nga po yung katabi ni Madam Maine Polkerson si Mila no? Kamukha ni Mila Kambal, mga kaalda. Hindi, real talk. May hawig, no? Ito yung lagi kong sinasabi, lagi kong pinapaliwanag. May mga bagay-bagay po na sinasabi ko to para lang sa kaalaman ng lahat, sa mga dumadaan at bumibisita. Hindi po ba tama ako na may private resort ang pamilya Polkerson? Bakit nga po ba umaayon sila sa mga sinasabi ko? Bakit nga po ba kumakampi sila? At talaga naman pong naniniwala sa mga ina-update natin. Kasi alam naman po namin ang isa't isa. Gamay na po namin ang sitwasyong magkakasama po kami sa Broadway ng mga panahong napakasaya ng Aldab. Masaya dahil wala pong tao ang nagbibigay sa amin ng kalungkutan, nagbibigay sa amin ng mga update na talagang malungkot, di po ba? Noong mga panahon na yun, talagang sobrang saya. Sobrang sigla ng Eat Bulaga. Pero ngayon, ano na nga po ba nangyari? Hindi ba naisip yan ng GMA Kapuso at Eat Bulaga noong mga panahon na yon? Sa bagay mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, kung ginawa lang talaga ng Eat Bulaga, sana ngayon kung ano nararanasan ni Alden Richards, ganun din po nararanasan ni Mengay, na maraming project, sobrang busy, di po ba? Kaya lang po talagang wala, kinulong si Mengay ng Eat Bulaga, hindi talaga nabigyan ng pagkakataon. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro, sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Although yung iba nagre-react, okay lang po yan. Pero bago natin ituloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mommies, sa mga titas at sa mga senior. Maraming pong nag-react sa komento natin na wala naman daw pong sinasabi ang pamilya Atayde na magaganap nga pong birthday celebration ni Mengay, na sinasabi kong pinakahandaan daw po ng pamilya ni Ibiang. Wala naman po talaga silang update at hindi naman po magbibigay ng update si Ibiang. Ang tagal na pong hindi nagbibigay ng mga post yan. Bakit ko alam? Kasi nga po, doon po yan sa mga malalapit kay Ibiang. Nagsiset na nga po raw sila ng
Kumbaga, napakaganda para nga po daw kay Maine Polkerson. Kaya nga po ito yung lagi kong pinapaliwanag. Ito yung lagi kong sinasabi na depende na lang po ito sa sitwasyon. Depende na lang po kung ano na nga po ba ang mangyayari at magaganap. Di po ba? Ang dami kasing bumabatikos. Ang dami kasi nagsasabi na, nako, fake news yan si Mr. Destiny. Walang katotohanan yung sinasabi niyan. Wala naman pong problema. Hindi naman po ako namimilit. At dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po ng pwede nyong sabihin, open naman po kayo. Hindi po ako nagdi-delete na mga post ninyo. Pabor man o hindi, nire-respeto ko yan kasi ang katwiran ko, nag-effort kayo dyan masakit man o hindi, ginawa nyo yan dahil kumbaga yun ang paniniwala ninyo. Ginawa nyo yan dahil kumbaga naninindigan kayo na tama kayo. Di po ba? Kaya ang sabi ko nga po, may mga bagay-bagay na nire-respeto ko po at ginagalang yung desisyon po ninyo. Pero kung ako naman na lagi nyong dadaanan dito, yun pa rin naman po yung pinapaliwanag ko Tamad magbigay ng update ang pamilya Atayde simula po nang natapos na ang kasal-serye. Ang laki po ng pinagbago ng mga panahong 2019 hanggang 2023 o 2023, tama nga po. Dahil hindi pa naman po nagsisimula, nagbabayad po na nag-i-interview pa po ang pamilya Atayde. Real talk at si Ogie Diaz, 2 beses niyang in-interview si Ibiang. Si Christy Fermin, ilang beses niyang in-interview si Ibiang. For the record lang po. Pero si Congressman Arjo, never po nilang in-interview. Bakit? Di po ba? Napakasimpleng tanong lang, mga kaaldab. Dapat yan, ang talagang tinatanong nila si Mengay at si Congressman Arjo. Di po ba? Kahit naman po yung pag-reveal ni Mengay, yung masabi natin na scripted, di po ba in-interview ni Ogie Diaz, pero hindi sila nagtagal sa issue kay Congressman at kay Mengay. Nagtagal sila sa video na magkaibigan lang kami ni Alden, ganito lang kami ni Alden, etc. etc. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po alam ninyo. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Di po ba? Although yung sinasabi ng iba na, hindi, Mr. Destiny, fake news yan, wala namang katotohanan yung mga balita mo, nang huhula ka lang. Di po ba? Yan naman po kasi yung pambasag nila. Yan naman po kasi yung lagi nilang sinasabi at pinapaliwanag. Sa ngayon, mga kaaldab, ako, kampante po ako. Masaya, lalo na po ngayon na malapit na nga po ang March 1. Ilang tulog na lang nga po, magsasama na sina Alden Richards at si Maine Polkerson. Doon natin malalaman kung ano nga po ba yung senaryo, kung ano nga po ba yung magaganap at mangyayari. Kaya nga po ng pinapaliwanag natin, may kanya-kanya po tayong opinyon, may kanya-kanya po tayong pananaw sa mga taong galit na galit po, sa mga sinasabi ko, gigil na gigil sa mga ina-update ko na sinasabi nilang bakit ko daw po lagi pinagpipilitan. May kanya-kanya tayong pananaw. Wala naman po nagkaiba yan sa mga comment ninyo na lagi nyo rin naman pong pinagdidiinan na throwback lang yung ina-update ko. Throwback lang yung mga pinapakita ko, mga picture, mga video, pero sinasabi kong latest. Ano nga po ba pagkakaiba nun? Di po ba? Same din po yung paniniwala ng Maine Fanatics, Alden Fanatics sa Aldab Nation. Basta kami, masaya po kami at alam po namin kung sino ang tunay na may relasyon. Di po ba? Kung ano nga po ba ang mangyayari sa private resort na pupuntahan nila Alden Richards at ni Maine Polkerson. Gaya nga po na sinasabi ko, may kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinyon. Di po ba? Kung sa mga sinasabing walang private resort si Alden Richards at si Maine, wala pong problema. Pero kung matagal ka na pong Aldab Nation at Maine Fanatics o Alden Fanatics, alam mo yung pinupunto ko. Alam mo yung sinasabi ko dahil sapul na sapul pa yan ng mga 2017 at 2018. Walang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin
maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.